Doble ingat po sa sunog ngayong magbabagong taon pa naman. Sa Quezon City, halos 100 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog na sumiklab dahil sa hinihinalang iligal na paputok. Balitang hatid ni James Agustin. Nagangalit na apoy at mga panausok ang bumalot sa residential area na ito sa Barangay Commonwealth, Quezon City pasado alas 8:40 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials sa Riverside Extension. Gumapang ito hanggang sa madamay ang mga bahay sa San Pascual Street. Sa laki ng sunog, kinailangan na itaas ng Bureau of Fire Protection ang ikalimang alarma. Nasa 50 fire truck ang rumisponde sa lugar. Sa kasagsagan ng sunog, nagtamo ng second-degree burn sa mukha si Jessie. Agad siyang ginamot ng mga rescuer. Yung binalikan ko yung asawa ko dahil nandun pa, saka yung anak ko, binalikan ko. Sabi ko, lumabas na kayo dyan, makukulong kayo. Yung pagbalik ko, sa sobrang init, yung parang nasunog na. Sa sobrang init, kahit nagbuhos agad ako ng tubig. Hindi naman lubos sa kalain ng taxi driver na si Nicolas na wala na siyang aabutan na bahay. Nangyari ang sunog habang namamasada siya, kaya walang naisalba ni isang gamit at damit. Siyempre, mahirap pero kaya naman yan. Hindi naman ibibigay sa atin lulod dyan kung hindi natin kakayanin. 68 anyos na ako, ngayon lang nangyari sa akin to. Ang ibang residente lumikas sa kalapit na covered court. Si Zacarias na abo hindi lang ang bahay, maging ang kabuhayan at tindahan. May pumutok sa tabi namin. Tapos pag-akyat namin, yung apoy na tumatagbo na sa amin. Tapos makyat ako. Bakit kami dala ng manugang ng anak ko. Buhos kami ng tubig, mas lalo lumiliyab, hindi namin na makaya. Napula ang sunog matapos ang 3 oras. Ayon sa mga taga-barangay, mahigit sa 50 bahay ang nasunog. Apektado ang halos 100 pamilya, katumbas sa 500 individual. Nagpapaluto na po kami ng mga pagkain para sa kanila. Nagpadala na rin po kami ng mga modular tent, yung mga banig. Tinitingnan po namin kung may mga babies din po. Baka sakali po may mga bata, pwede po natin mabilihan ito ng mga diapers o mga gatas. Medyo nahirapan po kami kasi ang dam po natin, isang dam na po natin. Isa lang, paikot lang ito. Tapos yung pinaka-min po natin ng nasa baba mismo. Kaya kami ay naglatag kami ng 10 media para mating namin yung pinakadulo. Inalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa ikalawang palapag ng isang bahay. Pero tingin ng mga taga-barangay may kinalaman ito sa iligal na paputok base sa pakipag-ugnayan nila sa mga residente. Di umano po, meron pong nakita sila na lumipad na kwitis doon po papunta sa bahay. At sabi naman po ng iba dahil raw po yun sa boga. So kung isusumatol-tol po natin, lahat po yan sa mga iligal na paputok. Nananawagan naman ng tulong ang mga residenteng nasunugan lalo na't magbabagong taon. Kung sino man sila na medyo may magandang kalooban, hinihingi po namin ang konting tulong po sa inyong lahat. Sa hirap na nangyari sa amin, magbibigay sila kung anong ibibigay, tatanggapin namin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.